Samantala, kaugnay naman po ng implementasyon ng motorcycle lane sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila, makakausap po natin si MMDA Chairman Tim Orbos. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman Orbos. Si Connie Season po ito. Ay, magandang tanghali po naman, Ma'am Connie. Sir, makikikamusta lamang ho kami sa obserbasyon ninyo sa pagpapatupad po nitong paggamit ng motorcycle lane. Ano ho ang inyong palagay? Ito ho ba ay naging effective na? Ma'am, alam niyo naman po ito ay dating polisiya na dapat lang namin pinatupad na mas maaga. Tingin ko nakakatulong talaga ho ito. In fact po, medyo nakita namin na madami naman nagko-cooperate sa ating mga kababayan na nagmamotor. Pero ganun pa man, around 30% based on our yung nahuli namin kahapon, hindi nila alam ba't sila inuhuli. So I guess we need to enforce education and information para ho maintindihan. Kahapon mahigit 200 trucks po yung nahuli kahapon. So, tingin ko in the long run nakakatulong ho ito sa traffic reduction dahil binibigyan natin ng order at disiplina ng mga kababayan natin. At the same time, it's a safety measure that we should not just discount. Opo at isa pa rin hong nakikita nating problema bukod doon sa hindi ho nila pagiging, kumbaga, alam, dito sa maalam, dito sa ganitong polisiya, minsan nabubura na rin yung mga pintura po, nung mga nasa kalsada. Ano ho bang mga observation nyo tungkol dyan at ano hong gagawin ninyo? Ma'am, ang plano, talaga, we just needed to enforce immediately what was supposed to have been enforced even before. Kaya ho kahit na malabo na ho yung pintura, we just decided to go ahead. However, itong weekend, we will have to paint or at least maglagay na ho ng mga signs para ho mapaalala sa ating mga kababayan na doon ho yung motorcycle lane. Opo. Yung mga iba hong malalaking kalsada, madadagdagan pa ho ba tayo ng mga polisiyang ganito? Kasi so far, nakikita ho natin yung traffic dyan sa may Marcos Highway. Grabe rin ho yan, araw-araw, pero wala tayong mga motorcycle lane doon o even truck lane. Ma'am, sa ano po, meron ho kaming ginagawa na sa Marcos Highway, although hindi pa ho ito na-implement. Ang problema ho kasi malaki dyan, yun hong mga bumababa from the Santolan Terminal at bumabiyahe ho papuntang Rizal, kunwari ho sa Antipolo, ang problema ho dyan, talagang kulang ng sasakyan, but nakausap ko po si Secretary Tugade and he already directed LRTA as well as LTFRB to provide point-to-point vehicles dyan po sa lugar na yan or come out with some other solution. So, yan po darating na po yan, ma'am. So, once that happens, gagaan ho yung daan dyan, mapapaluwag natin ng konti at yung motorcycle and truck so will also have to be looked on for possible regulation na rin dyan sa lugar na yan. Yes, sir. Follow-up lamang din po dyan sa area ng Marcos Highway kasi may mga malls po dyan na wala po silang proper provision para po doon sa mga nagbababat sakay na mga bus naman o jeepney, At nakikita ho natin minsan yung mga inyong tauhan sa MMDA, wala ho talagang magawa, Dahil minsan nakikita ho nga sinisigawan pa nitong mga jeepney driver doon. Magtatalaga ho ba kayo ng HPG para makatulong doon sa mga tauhan niyo po sa MMDA dahil hindi na ho sila talaga sinusunod doon? Actually, ma'am, tama po kayo dyan. That's the reason why ang HPG will be deployed there. Yun na ho yung isang usapan namin under the Interagency Council na HPG will focus on other roads than EDSA, kasama na ho dyan ng Commonwealth. At saka po yan, yung Marcos Highway, so NC5. So yan po, I would see po that a better traffic management within the next few days dyan po. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras, sir, at hopefully makapagtulungan po ang lahat para po dito sa magandang daloy ng trapiko at safe at ligtas nga po na daan para po sa lahat. Ma'am Connie, maraming salamat po. Yan po naman si MMDA Chairman Tim Orbos.